Magkakaiba ang opinyon ng publiko sa ibinunyag ng mga politiko at opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot umano sa korupsyon sa flood control projects. Habang kumbinsido naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalog na hindi nagsisinungaling ang mag-asawang Diskaya. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Bagamat naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalog na walang halong paglilinlang o pagsisinungaling ang mga naging pagbubunyag ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya kahapon sa Senado, mahalaga pa rin daw na suriing mabuti ang mga naging pahayag ng mag-asawa tungkol sa mga pinangalan ng ilang kinatawan ng Kongreso at DPWH officials na umano'y sangkot sa manumalyang flood control projects. Siguro kailangan evaluate mabuti at i-validate yung mga allegations niya. Pero marami ako naniniwala ako na maraming katotohanan doon. Para naman sa iba pang kontratista na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nagsabi umano na wala silang ibinigay na porsyento sa mga iba pang mambabatas, tingin ni Magalong hindi sila nagsasabi ng totoo. Ayan mga nagsisinungaling. Obvious na nagsisinungaling yung mga yan. Walang kaduda-duda yun. At kung titignan mo, walang reputasyon yung mga yan. Kahapon, matinding akusasyon ang ipinukol ni Curly sa ilang kongresista at opisyal ng gobyerno. Isa-isang pinangalanan ang ilang opisyal na nangihingi umano ng porsyento na hindi bababa sa 10 hanggang 25% sa mga proyekto. Naniniwala si Magalong na posible pang madagdagan ang mga madadawit sa anomalya. Marami pa. Ako, naniniwala ko dahil hindi pa tayo umaabot sa Region 2 Hindi pa tayo umaabot sa Mindanao. Hindi pa tayo dumaabot sa ibang lugar dyan sa Visayas. Iba-ibang mga kontraktor pa yan na ayaw magsalita. So, tingnan na lang natin kung dito sa investigating, kung ano yung resulta ng gagawin ng investigating body, doon magkakaalaman lahat. Ang taong bayan at iyang reaksyon sa mga naging revelasyon ng mag-asawang Diskaya. Bagamat may mga naniniwala, meron ding nagsasabi na kailangang suriin muna ang mga impormasyon na ikinanta ng mag-asawa. Sa panahon daw kasi ngayon, mahirap nang paniwalaan kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. Si Charlie na mula sa Pampanga, ikinagulat daw ang revelasyon ng mag-asawa, pero kailangan daw mag-ingat. Siguro, hindi po ganun ko 100% kasi lalo na ngayon hindi po agad dapat maniwala kung hindi wala pong napapatunayan. Ganito din ang pananaw ng sidewalk vendor na si Daisy at Jeline. Git nila, minsan nang naging sinungaling ang mag-asawa, kung kaya hindi malayo na nililigaw lang din nila ang taong bayan. Masama din daw ang kanilang loob sa mga politiko na sinasabing dawit sa manumalyang flood control project. Bakit nila nagawa yung gano'n? Di ba ang pangako nila sa tao, tutulungan nila. Bakit ngayon hindi nila magawang tulungan? Diba? Para kay Jeline, Daisy at iba pang biktima ng malawakang pagbaha, hindi dapat maabsuelto ang mag-asawang Diskaya dahil lamang ikinanta nila ang ilang politiko na umano'y kumita na ng milyon-milyon mula sa pera ng bayan. Hirit nila, dapat makulong at ibalik ang perang ninakaw. Approve din sa kanila ang naging hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ipag-utos nito ang investigasyon sa issue ng flood control. Kasi maselang masyadong topic yun na kailangan tutukan talaga kasi pera ng bayan yun Ryan Lesigues, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.